Karong kahaponon, mga kaisunan, magpadayon ta sa pagtuon, lahi atong isgutan karon kay giving nga nagdugo. Unsa may tawag ani, mao ni ato isgutan karon. So this is a different kind of giving, mga igsoon, ug naay mga pipila ka mga believers nga ni-believe nga wala na tithes, unya ang giving nga ilang gusto is kanang kita ray magbuot. Well, mo ni gitawag nato mga igsoon kani ato isgutan karon, ug dili ni pwede nimong ipuli sa tithes. Dili sa nimo pwede ipuli sa offering. This is another kind of giving nga atong isgutan sa how much should I give. This is part number 5. How much should I give? Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, once again, we thank you, Lord, for this day. Ang pagtapos na mo, Lord, sa among panimbahon. And I pray that this message will speak to your people and help us, Lord, to learn and to believe your way of blessing us is through giving. So please allow us, Lord, to love the principle that you wanted us to learn. And please use me, empower me once again to preach your word with boldness and with power, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Ato sa review ang nag-una nga upat kabuok about giving. The how much is not the issue, but the reality of your giving, the sincerity of your giving, mo imo matter gyud, mga igsoon. So una, para mo qualify ka sa giving, unsay ato angay buhaton? Naa kay iuli usa to qualify, and that is tithes. Return your tithes first before you give. So ang imong giving, if you are not returning your tithes, wala. Forfeited. Kay dapat i-return man usa nimo ang unsay iya sa Ginoo. Then after that, give your offerings. So, unsa maning offerings? It is your expression of love ngadto sa Ginoo. And letter C, giving to mission. Para asa man ni? Para sa mga missionary nga nag-work ngadto sa uttermost part of the earth. So, anong importante man siya? To help us what? To help us fulfill the Great Commission. Kaya ang Great Commission is to go into all the world and preach the gospel to every creature. How can we do that? Both. So blessing kaayo nga naay mga missionary nga nanlakaw ngadto sa lagyo, mga igsoon, that we cannot go. So, para ma-fulfill na to ang Great Commission, let's support those missionaries that are going to far places. To partner with them. So panalangin na, mga kaigsunan. And letter D, giving to others. And now, letter E. What are we going to talk about? Giving sacrificially. Giving sacrificially. So kani siya medyo padugo na ni, mga kaigsunan. Robag naghatag na ka all in all, imo nang gihatag tanan, imo nang gilearn. Oops, tempa na apa? Sacrificially.
Unya, unsa man ipadayon pa ni nato? Ipadayon pa ni nato? Para mahimo ni nato mga kaigsunan, we need to learn something. Unsa man ay atong i-learn? Number 1, learn the Macedonian giving. Grabing padugo to. Learn the Macedonian giving. In 2 Corinthians chapter 8, mga igsoon, diri na to makitaan ang usa ka klase nga giving, mga igsoon, nga kung dili kalig-on sa pagtuo, surrender na ka. Kay i-consider magyud nato na kung unsay atong status sa kinabuhi. Well, diri mga igsoon, makita nato ang ilang status sa kinabuhi sa verse 1 to 3. Ingon sa verse number 1, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. So, when we talk about giving, it is grace of God. Mo nang panalangin yun ang giving, kay grasya na sa Ginoo nga gusto sa Ginoong makatunan nato. Well, sa situation sa Macedonian church, mga igsoon, naamagod sila sa pigado kayo nga sitwasyon. In verse number 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. So makita nimo ang klase sa sakripisyo sa ilang paghatag, they could be excused in giving because of their situation. But they did not allow themselves to be excused, but they give sacrificially. Kani sacrificially na gyud kay ngano man sila may nanginahanglan. Pero sa tan-aw sa mga tao na naa sila in deep poverty, but in their heart they saw something. They saw an opportunity. It is the grace of God ang ilang nakita. Giving, mga kaigsuunan. Moni sa verse number 3, moni nahitabo, for to their power I bear record, ingon pa si Apostle Paul, yeah, and beyond their power they were willing of themselves. Diha nila gihugot ang ilahang strength sa sacrificial giving. Willingness. If your heart is not willing to do anything, even the simplest one, wag may tabo. Pero bisag unsa pa na kalisod, kung ang imong kasing-kasing mo ingon, okay ko ana. May tabo gyud na, mga kaigsuonan. Atong ibutang sa husband and wife. Kuan ko na, basic nga sugo sa Ginoo, husband, love your wife. Wife, submit to your husband. Children, obey your parents. Those are basics. Pero mga kaigsuonan, nganong lisod man? O nakunahuna mo na? Kung atong pangutano ng mga asawa, nganong lisod man ninyo mo submit sa inyong bana? Kaya ba mo sa tubag sa mga asawa? Okay, hindi man sila mulab. Di man mulab. Adita sa mga bana, nganong di man kakahigugma sa imong asawa? Mingon di ang asawa, ang bana, di man mo submit. Wala, cycle na. So meaning, wala kalinaw. Di ba? So sa resulta, ang mga anak, nakita nila nga ang bana, ang iyang papa, wala ni tuman, ang ayang mama, wapod ni tuman, o ako pod. Pag ingon sa parents, di ba ingon ng Bible, obey your parents? Oh, lisod man. Di man mo do sa inyo ha, ako sad.
Di ba? Pero kung dunay willing heart, mga kaigsunan, to do what God wanted, the father, the mother, and the children, kung unsay gusto sa Ginoong buhaton, mahitabo, gina. Willing heart. Again, one of the biggest reason, nganong dili ka submit si wife, nganong di ka love si husband, nganong dili ka obey ang mga children, because of the disagreement in your heart to the command of God. Basta doon ay disagreement sa imong heart, di yun na may tabok. Do you agree? Disagreement. Di ko nganong submit gud taong kugod, di magkuuyon ana, disagreement. Pero unsa may giingon sa Ginoo, submit in all things. Ang mga bata, obey in all things. No options. So kung wala na disagreement ang imo kasing-kasing, easy na siya. Diripod sa sacrificial giving. If there is disagreement in your heart, mga igsoon, this is very hard. And all kinds of giving, nga gitudlo nas Ginoo nato, tithes, offering, mission, giving to others, it will be difficult if your heart will disagree with it. Pero kung ang pagtanaw nato sa pulong sa Ginoo, treasure ni. Kung ang pagtanaw nato sa pulong sa Ginoo, kung tumano ni nato, ma-convert na siya into gold, blessing ni. Mo disagree pa ba imong heart? And the reason why our heart will disagree sa mga gustong ipabuhat sa Ginoo, because naglaban ta sa atong kaugalingon pirmi. Na atong side ba sa atong kaugalingon, nagtuot na mahutdan ta kung muhatag ta. When if you are just going to agree with the Lord sa iyong prinsipyo, makita nimo ang resulta, ninduta gyud is planos Ginoo. Mo nang di nato makita, mga igsoon, ang reality sa pulong sa Ginoo, because ni disagree naman tadaan. Mura ba og wa nimo gibuhat kay naguna ang fear? Unya, kung imo lang yun di ay itong gibuhat, makita nimo nga, uy, sayon naman di ay. Usahay ka ng atong utok ba mag-una bitaw? Unya, tungod kay ang atong utok nag-una, negative, mo na di na ito mabuhat. Now, if you are just going to do what God wanted you to do, regarding giving, mga igsoon, di gyud magpapildi ang Ginoo. Di gyud siya papildi. When you give, it is true that you are more blessed than those nga imong gitagaan. You are more blessed yun, mga kaigsunan. Alright? Now, ikaduha, mga kaigsunan, nga angay na itong i-learn. Learn the widow's sacrificial giving. It may be small, but it was a sacrifice to her side. In Luke chapter 21, 1-4, tanawa ang sacrificial giving niya. In verse number 1, the Bible says, "And he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow casting in thither 2 mites." 2 mites. Compared sa gihatag sa dato, mga igsoon. In verse number 3, "And he said, Of a truth, I say unto you that this poor widow hath cast in more than they all." Unsay reason ni Christ? "For all these have done their abundance, cast in unto the offerings of God, but she of her penury hath cast in all the living that she had." Para sa mga dato nga nag-cast in dito sa
kanang treasury abundantly, daghan man silang kwarta. So bisan pag daghan sila gibutang diha sa offering nila, pag uli nila, perti pa magdaghanang nabilin. Pero katong widow, nga nagbuhat sa iyang giving, sa iyang paghatag, sacrificial na gito, nga naman, mao naman to tanan. Di ba to sakripisyo? All her living, according to what the Bible says. But she of her penury, sincere na, pero mao naman to tanan. So unsa di ay klase ang Ginoo mo tan-aw og giving mga igsoon? Diray. God measures giving by how much is left, not by how much we give. Pila may imong gihatag? It doesn't matter ang tan-awon sa Ginoo, pila imong gibilin. Unya, ngano nang hilo man mo? Kay ba mo ngano? Nganong ang tan-awon sa Ginoo pila imong gibilin? Because we are so much concerned of what is left than what we give. Hadlok ta mahutdan. Ang tinuod nga kasing-kasing nga muhatag mga igsoon, dili na magbalik pilay mahabilin. Learn the sacrificial giving of the widow, mga igsoon. Blessing ni. Kung ma-learn ni na to. Are you listening? Unya, unsa may nagutong-utong man mo. Unsa may problema anin dapita. Laliman ka, Jesus never appreciated the much giving of the rich people. Pero sa iyang pagka-appreciative sa widow, igsoon, nanawag gud siya sa iyang mga disciple, come. Di ba kung kuan kay Kap, kanang you are so proud of somebody or something, manabi jud ka, ali good. Yung gitawag ang mga disciple, this is a lesson. This is a lesson for you to learn. Kita pod, kung disciple ta sa Ginoo, apil ta, gitawag ta sa Ginoo karon, giingnan ta niya, tanawa ng gihatag sa dato, daghan kayo. Pero mas daghan ang iyang gibilin. Pero tanawa ng widow, naghatag sa duha ka sensiyo, mga igsoon, pero sincero. Kay mauna to tanan. Biningon si Christ, mas dako ni siya gihatag kaysa nilang tanan. Wow. Kanindot sa announcement. Karon kaha, sa dihang kita na'y muhatag sa ato ang sacrificial giving. Or abot na ba ka ana? That you give sacrificially. Nagbinugno ay paman sa tithes and offering. Nagbinugno ay paman sa 3 basic giving. Tithes, offering, and mission. Nagbinugno ay pamuana. That is basic. Then we extend to giving to others na atay agak, na atay kanang mercy giving. O di apay sacrificial na inasunugan manghatag ta. Naay kanang na-aksidente manghatag ta sacrificially. O naatay itukod maghatag ta sacrificially. Mga kwan ba, mga binagsa o kanang sometimes once in a blue moon giving sacrificially. Amen? Pero di lang na gyud apil, bawal gyud na mga kaigsunan nga maingon ko ninyo, church, moadto ko og kwan, musuroy ko sa Amerika, plitihi ko ninyo. Diha, pwede mo reklamo, kay di na gyud na maayo. Ipatulpo na ko ninyo, ana. Church, palitik ko ninyo graftor. Di ko pwede mo mando ninyo, ana, mga igsoon.
Are you listening? Bawal na, di na pwede. Kung ma-learn ni nato, dako ning panalangin. Kay kung atong balikan ang Macedonian Church, giunsa pagpanalangin si Ginoo ang Macedonian Church? Giunsa niya pagpanabi ang gibuhat sa Macedonian Church, pinaagi sa iyang mga apostoles? Proud ka ayoy. Hantod karon mga kaigsuonan, mabless ta sa Macedonian Church. Mabless ta aning giving, aning widow. Kadakog lahutay, layo kay lahutay ang 2 mites. Hantod karon, blessing kayong gibuhat sa widow. Nindot kaayo ni nga balita mga igsoon. No? Nga hantod karon, buhi kaayo ang iyang 2 mites nga giving. Number 3 and last. Learn that God sees your heart rather than the size of your giving. Usay proud kita gidakon sa atong giving mga igsoon, but ang gitan-aw sa Ginoo ang imong heart. Sa diyang nihatag ka og dako, kumusta imong kasing-kasing basig kakuyap po na. When you give sacrificially, unya medyo ni hurt magyud ni hurt. Unya wag gyud ka get over ba? Dako ra gyud ako nahatag oy. Na overwhelm magug ko sa among pastor oy. Wag yun, hantod pila na kabuwan, nakainumdum mo po kasi imong gigib. Gabasol ka ba? Luuyan mo. Wala to gitan-aw sa Ginoo imong gihug oy. Ang gitan-aw sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Ngano mang sure man ka ana pastor? Sure jud ko kay mao nay prinsipyo sa Ginoo. Balikan nato mga kaigsunan ang widow kanong naghatag sa 2 mites. Arita sa Mark, tan-aw nato siya sa Mark mga kaigsunan. Mark 12, according to the account of Mark. Mark 12, 41 to 44. The Bible says, and Jesus sat over against the treasury, and behold, how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. In verse number 42, and there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. So, gi-emphasize gyud ni kuan, nadunggan gyud ni duol tingal ito si Mark samtang kuan siya ba, uy, nitingog, sensiyo, nitingog. Karon, verse number 43. And he called unto him his disciples, and saith unto them, verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. Mas labaw pa naglibog ang mga disciples. Kaklaro ato nga sinsiyo. Unya ang gihatag sa mga dato, kaklaro atong mga papel. Giunsa man ni pagsukod sa Ginoo? Verse 44. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. So unsa may gitakol up sa Ginoo ani nga issue? Heart. Issue sa kasing-kasing. She of her want did cast in all that she had. Willingly, iyang kasing-kasing mo issue. Mga igsoon. And the rich people, they give in their pride that they can give more. Pero ang katong poor widow, tingalig, isaway ang iyang giving, tingalig, ingon, giala pa to siya sa dato, ako sa, wala imo ha. Pero ang iyang kasing-kasing nakitaan sa Ginoo. Kaya mo sa prinsipyo sa Ginoo, arita sa 1 Samuel gani. 1 Samuel 16.
Mo na ang prinsipyo sa Ginoo mga kaigsunan nga dili na mausab. 1 Samuel 16:7. Sa gingon sa Bible. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. So, pwede sa ni nato i-refer atong giving atong dato. Dagko kaayo, no? Mo nag-ingnan niya mga apostles, ang mga disciples, ayaw tanawan ng ginagkon anang ilang hatag. Kay ako nang girefuse. Ato tambalik kang Abel o Cain. Pagkadaghan ng lagutmon, gidani, Cain mga kaigsunan. Pero ningon ang Ginoo, ayaw tanawan ng ginaghanon anang gulay. Kay ako nang girefuse. Pero di ay offering nga usa ka buok nga dunay kinabuhi. Maoy ako gidawat. Kanang real ba? Tinuod. O diara. Countenance, outward appearance, wala na gipansin sa Ginoo mga kaigsunan. Girefuse. Nga naman, prinsipyo sa Ginoo, for the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Amen? Kaning gara-gara, di ko na madawat sa Ginoo gyud. It's better to be silent but real than having a trumpet but only a facade. Mas may paggahilom-hilom ra ka pero tininuod ang imong pagpangalagad kaysa gasibya kag trumpeta mga kaigsunan pero ang imong pagpangalagad ay pasikat ra ito. Makita na sa Ginoo eh. No? Muna, when you sing here, muna imo dyan na careful yung kasi mo kasi Lord, para imo yun yung kantahan, Lord, para imo yun eh. Di kayo, nagkanta na mo dire, tanawa lang inyo akong tingong gunya. Ayaw yun din taon. Kaya ka na, iya ginas Ginoo, imo ra nang gibalik. Basig kuhaan ka unya. Do it for the Lord. Ang gitan-aw sa Ginoo kasing-kasing dili ang imong outward performance. Mo na nga pag-abot na dito sa rich man o widow, wag yun na-appreciate sa Ginoo tong dato. Ang gi-appreciate sa Ginoo katong widow mga igsoon kay ang nakita sa Ginoo ang heart sa widow. Gusto gyud niya nga ihatag to. All her living. That was difficult. Pagkalisura na. O karon kamo, kaya na ninyo? Sometimes God will test you. Kanang daghan pa kayong nabilin, di pa na sakripisyo. But there will be time that God will test you. Maybe outside the church. Nga naa kay makitaan nga tao diha nga luoy kayo, but ikaw padung ka tingali mo palit pud og pagkaon para nimo pero naa kay nakitaan nga gigutom ba. Unya pagkahuman nagmando ang balang espiritu sa imong kasing-kasing nga ihatag ng imong pagkaon didto. Unya mayon ko nga nakagutom nako. Tabla ra mi oy. Wala hagbong ka. Unya klaro ra baya gyud ka ini kung ang balang espiritu mo lihok? Perting klaro ha. Karon ang pangutana. Makaya ba ka nimo nga mo sakripisyo? For the sake of others. Yung wala lagi. Oh, ganahan mo another widow. Handful of meal. Katapusan. Gipangayo pa ni Elijah. Hello? At first, ningon siya nga last naman eh. Ikaw magkaon na mo, patay na mi. Pero ningon si Elijah, o sige, lutuan na, kay mukhaon ko. Wag yun, ningon ang widow woman, baga agnaw ning mission kaning propetaha, oy, baga agnaw. Unyag pastor to. Kabagag naw ning pastora in town.
Wa gyud. Giluto niya. Pagkahuman ni siya nga, Prophet Elijah, luto na. Diara ang bread. So kaon siya. Pagkaon niya, ni siya nga, pagluto na mong inyo. Nalimad ka na mga kaigsunan. Pagluto na mong inyo, siya nga na, last na. Pag-ikan niya ito sa kusina. Tanawa sa dito. Pagtanaw niya, puno tanang oil, flour, enough for 3 years. Unsay ang gisacrifice? Handful of meal. Unsay gibalik sa Ginoo? 3 years supply. Hello? Personal na mong experience. Sa kalawisan pa ang simbahan. Wa may kaila, niabot lang kalit. Padung mi, nanglakaw, manglakaw mi, padung mi, mangumpra, mga kaigsunat. 200 pesos na lang nabilin, mangumpra mi para pagkaon. Ingan na mi ka, dato sa una. Lakaw na mi, naay nanuktok sa gate. Tingko, unsay ato, sir, siya nga, kanang simbahan man ni sir, no? Tingko, simbahan. Siya nga na ang pastor, tingko, ako ang pastor. Siya nga, sir, kanang pastor, kanang taga Mindanao mi pastor, unya, kanang kinanglan, magumi manguli, niya, wala mi ikaplite ba? Magpatabang, unta mi? Ning ko nga, padung may mangumpra niya, among kwarta, 200 na lang. Ning ko nga, ambito ba yung kwarta, be? Hindi siya, ha? Hindi siya mauna lang ni kwarta last. Ning ko, ambilang kay na, may mas nagkinanglan. Gihatag niya. Among gihatag, sorry kayo ha, kanira yun, mauna lang yun na mabilin, mangumpra unta mi. Niya, kamo inyo na lang eh. Among gihatag. Kung giilad mi, bahala na siya. Nya, nag-ilis na mi ha. Balik na taas. Wa pa man si Timothy ato. Wa na mi pagkaon. Mga kaigsuonan, pag uli na mo, kay Bokaw sa netabo, gipadadaan mi o pagsaka na mo, mga pila to ka, pagkaugma to no? Pagkaugma, na inanuktok, pagkadaghan ng buwad ug bugas is the pagkadaghana enough for a month supply. Nah, ambot lang wa jud ko pul ikaos buwad kay lambi man siyang buwara. Gikan sa Negros itong buwara nga bagga kay ba? At anang klaseng luto sa buwad eh. Nagisabawan, nagiprito, nagisugba. Pero kung ang among gikuptan ang 200 pa, makaabot ka itong buwan kapin. Usara to kaadlaw. Sometimes God will test us to sacrifice. Kaya di ka pwede mo sacrifice para sa imong self. Kanang pag mo sacrifice kita para gyud na sa lain. But if you fail, you will miss the bigger blessing. Mo na importante ni nga matudluan gyud ta ani. Give sacrificially. Are you listening? Give sacrificially. Ayaw gyud nig balibari. Unya dapat ang imong kasing-kasing kay mo na tan-awon sa Ginoo, wa jud ka ningon nga wa pala mi tudloin pastor na. Try na to. Ato testingan, tanaw na to, nagtinuod man nag-ingon ni pastor. O ako pa imong giingon, di man ako'y giingon. Ako lang gi-share ninyo among experience, og ang experience sa uban, og ang gisulti sa Bible. Nga ang sacrificial giving, daghan na kayo na-enjoy, ani. Pero ang pangutana, kita karon kaya baka na to. Amen? So, saan na ito pagtubag na kung kaya ba? Nabuhat na ba nimo ang basic? Kay basig mo diretso po kag sacrifice. Saya nga sa imong sacrifice ay. Wa man ka nakapasar? Hagbong magkadaan sa basic?
Do not forget the basic. Amen? So, blessing kayo ni kanang believer na ka sa basic nga mga giving. Kaya nga naman, daghan pa kay klase-klase nga mga giving nga pwede na itong i-enjoy mga igsoon. Naapay first fruit, naapay thanksgiving, ambot lang ninyo. Kung sa 3 basic giving nga tulo mga igsoon, wa na ka. Nag-surrender na ka. Na? Unsa pa may imo ang ilahutay sa unahan? Kapirte naman mo reklamo. Basta giving gani mga kaigsunan, blessing yun na. Did you learn something tonight? Na? Did you learn something? How much should I give? How much? So ang atong gi-learn karon mga igsoon is something very special. Sacrifice. Do not be afraid to make a sacrificial giving. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us, Lord, another lesson about giving. It may hurt our heart, but kung ma-learn lang yun namo, and we will be willing to do it, imbis masakitan mi, naagyo'y katagbawan sa mong kasing-kasing. Because you are watching our heart, not our action. So please, Lord, when we practice giving, I pray that our heart should be right. Makita nimo nga malipayon mi, makita nimo nga willing ang among kasing-kasing. Tuguti, Lord, nga mahimaya gyud ka sa dihang among tumanon ang imong pagtudlo kabahin sa giving. Doon na 5 nga imong gitudlo namo, Lord. I pray nga walay usa ni adto nga dunay panagreklamo ang among kasing-kasing. Allow us, O Lord, to learn it and to enjoy doing it. To give glory and honor to your name. And we thank you once again for the invitation tonight. I pray that you will bless your people to come. Maybe na ay medyo lisod para sa imong anak karon nga mubuhat sa sacrificial giving, and they need your help, Lord God, to make their heart right before you tonight. Please help them. And whatever needs they have, O God, in this invitation, please, Lord, I pray na imo silang tabangan tonight. This is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Now you need God's help.